Mga kapatid, this morning po, hayaan niyo po na magsimula po tayo sa katotohanan na to, that returning to God is a gracious moment and remaining with Him is a lifelong mission. Last week, in-encourage tayo na bumalik kay Lord. Ngayon, in-encourage po tayong manatili sa Kanya. Mga kapatid, returning to God is one thing and remaining with Him is another thing. Magkaiba po yun. May mga tao po na bumalik kay Lord pero hindi po nanatili. Later on po, sa gagawin po nating pag-aaral, makikita natin yun. Pastor, pwede pala yun. Pwede palang makabalik ako kay Lord pero hindi ako magtagal. Kaya ngayon po, ang hamon po sa atin, hindi lang tayo basta babalik kay Lord. Ang goal po natin, mananatili po tayo sa ating Panginoon. Binasa na po kanina ng ating Jacknet, ang ating passage na pag-aaralan. Kung naalala niyo po, ito rin po yung passage natin last week. Pupunta po tayo dun sa latter part niyan, verses 4 hanggang 6. At idadagdag lang po natin yung ating pong theme verse, Zechariah chapter 13, verses 8 to 9. Hayaan niyo po nabasahin ko sa inyo at tayo po isandaling manalangin. Ito po ang sabi, malilipol ang 2/3 bahagi ng naninirahan sa lupain, 1/3 bahagi lamang ang matitira. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin, ang akin namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan, sasabihin naman nilang ako ang kanilang Diyos. Sandali po tayo manalangin. Aming Ama, muli po sa aming po pagpapatuloy ay hinihingi po namin ang paggabay na nagmumula po sa inyo. Mangusap po kayo sa inyong mga anak, mangusap po kayo sa inyong iglesia, nakikinig po kami. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Again, good morning po. Sino po sa inyo nakapaglinis na ng bahay? Sino po nag-general cleaning dahil 2026 na? Sige nga po, meron po ba? Wala pa. Ibig sabihin po, yung mga handa nyo po nung bagong taon, nasa freezer pa din. Yung mga natirang grahams, nandun pa po. Yung mga spaghetti, aabot pa po ba ng February yon? Hindi pa po tayo nakapaglinis? Usually po kapag bagong taon, ang mga Pilipino po naglilinis ng bahay. Kaya minsan po, kapag January, ganito daw po yung bahay natin. Kita po ba? Ayan, medyo malinis. Medyo maganda. Marami daw pong Pilipino kapag January ang bahay, mabango, kaka-general cleaning lang, malinis talaga. Pero pagdating daw po ng February, ganito na. Ganyan po ba tayo? January lang malinis, pagkatapos ng ilang buwan, madumi na. Tama po ba? O sino po ngayon, January, ganito lang kumain. Ha? Diba, Pastor? January, bagong buhay ako. Diet. Ito lang ang kinakain ko. Pagdating ng February, yung totoo na. Diba? Minsan kapag sama-sama tayong kumakain, ang galing po nating magpanggap. No? Ako po magaling po magpanggap minsan eh. Pag kumakain po kami sa church, hindi ako nagra-rice. Pastor, di ka nagra-rice? Sa labas, hindi po ako nagra-rice. Pag nasa bahay, bumabawi po ako. Diba? Pag January, ang konti mo kumain. Pag February, nako, hindi mo na maintain. Sa simula ka lang, magaling. O sino po sa inyo, ngayong January, nagde-devotion? Yung journal ninyo, may sulat. Tama po? Sino po nag-journal na ngayong taon? Sige po, wag po kayong magsinungaling. Yung sinubukan nyo, diba, Pastor, susubukan ko na talaga mag-journal ngayon. January, napakadaming sulat. Pagdating ng February, wala na. Itatambak na lang ang journal, itatambak na lang ang planner sa bahay. O sino po ngayon bumili ng bagong Bible? Sino may bagong Bible ngayon? Ay, Pastor, talaga seryoso na ako. Sabi mo sa amin, we should return to God. Kaya nung Sunday after ng sermon, pumunta ako ng Christian bookstore. Bumili ako ng bagong Bible. Ang ganda ng Bible ko ngayon. Tingnan nyo, January. Pagdating ng February, nakikiusap na yung Bible. Sabi ng Bible, basahin mo na ako. Nalikabukan na. Ano pong punto mga kapatid? Simple lang po. Minsan tayo pong mga tao, magaling po tayo saan? Sa simula. Pero hindi po tayo nakakapagpatuloy. Ganun din po sa buhay Kristiyano. Minsan, kaya nating bumalik kay Lord. Nakakabalik tayo kay Lord. Pero ang problema, hindi po tayo nananatili. Mga kapatid, ngayong umaga po, hayaan niyo po na ibigay ko po sa inyo yung simpleng katotohanan na to. That God is not only calling His people back, but He is also calling them to stay. Yan, napakasimple po mga kapatid ng pag-aaral natin ngayon. Last week,
tinawag ka ni Lord na bumalik. Yes, Pastor, nakabalik na po kami. Ngayon, ang tawag po sa atin ni Lord, manatili. Bakit? Kasi may mga bumabalik po na hindi nananatili. May mga nag-return na hindi nag-remain. Kaya ngayon po ang challenge sa atin, mag-remain, mag-abide, at manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Mga kapatid, 3 bagay lang po ang pag-uusapan natin ngayon. Pagdating po sa pananatili sa ating Panginoon or pagdating po sa hamon na ito. Pastor, anong uri ng challenge ba yan? 3 bagay lang po mga kapatid. Number 1, it is a challenge not just returning but remaining. Again, ito na po yung pinupunto natin kanina. Mga kapatid, kung aralin po natin ang aklat po ng Zechariah, makikita po ninyo doon na ang utos po ng Diyos na bumalik sa akin ay unang utos lang po, pero hindi po doon natapos. Again, let's discuss the context. Ang book of Zechariah po is a post-exilic book. Ibig sabihin po, after 70 years na sila po ay nasakop ng Babylon, pinabalik na po sila ni Lord sa kanilang lupain, sa lupang pangako. At ang sabi ni Lord sa kanila, return to me. Bakit? Kasi physically, nakabalik na po sila, pero ang puso nila ay hindi nakabalik sa ating Panginoon. Kaya paulit-ulit silang nire-remind ni Lord. Sabi ni Lord, balik na ninyo yung puso nyo sa akin. Bumalik na kayo sa inyong unang pag-ibig. At nung sila po ay nakabalik, mga kapatid, kung titingnan po natin, hindi lang po yun ang utos. Balikan po natin yung mga talataan. Verse 3, ano pong sabi doon? Sabi ni Lord, therefore say to them, thus declares the Lord of hosts, return to me. Tapos pansinin niyo po, ano daw po ang naging problem nung mga nauna, nung mga ninuno nila. Tingnan niyo po yung nasa ilalim. Sabi doon, but they did not hear or pay attention to me. Ang sabi po ng Diyos ganito, pinabalik ko sila sa akin, pero marami sa kanila ang hindi nakinig. Nakabalik nga sila sa akin, pero marami sa kanila ang umalis din. Kaya kung papansinin po natin, kung itutuloy po natin yung verse na yan, pagdating po ng verses 5 to 6, tingnan niyo po, ano ang sabi ni God doon? Sabi doon, your fathers, where are they? Asan na sila? Asan yung mga ninuno ninyo? Akala ko ba, bumalik sila sa akin, pero bakit wala sila ngayon? And the prophets, do they live forever? But my words and my statutes, which I commanded my servants, the prophets, did they not overtake your fathers? Sasignan niyo po nagbigay po ng clue dito si God. Ang sabi doon, so some of them, they repented. Iilan lang, they repented and said, as the Lord of hosts purposed to deal with us for our ways and deeds, so has He dealt with us. Mga kapatid, ano po makikita natin dyan? Nung ang bayan ng Israel daw po ay bumalik sa kanilang lupain, hindi po lahat nanatili. May iilan lang na nagsisi at nagrepent. May iilan lang na nanatili sa presensya ng ating Panginoon. Puntahan po natin yung Zechariah chapter 13. Talon lang po tayo ng konti. Tingnan niyo po ano pong sabi ni Lord. Ang sabi po doon, malilipol ang 2/3 bahagi. Imagine niyo po 2/3 daw po ng bayan ng Israel ay malilipol. Bakit? Kasi ang totoo, hindi po sila nanatili sa ating Panginoon. They did not pay attention. They did not listen to God. Kaya ano daw po mangyayari sa kanila? Sila daw po ay lilipulin. Ilan lang daw po yung hindi lilipulin? Ituloy niyo po. Ang sabi doon, ang 2/3 bahagi lamang ang matitira. Imagine niyo po kung sila po ay 100, let's say 100 po yung tao na yon, 70 po malilipol, 30 lang ang maliligtas. 30 lang ang mananatili. At pansinin niyo po, ano daw po ang gagawin ni Lord dun sa napakaliit na bahagi na yon? Sabi diyan, 2 bahagi lamang ang matitira. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin. Ang tanong mga kapatid, kung ilalagay po natin ang ating sarili at tayo, let's say, sabihin natin, Pastor, parang tayo yung bayan ng Israel. Nasaan po tayo doon? Kayo po ba yung nandun sa 2/3 na malilipol? O kasama po kayo dun sa 3 bahagi na dadalisayin ng ating Panginoon? Alam niyo po, magandang hamon po sa atin yan. Bakit? Nagsisimula pa lang po ang taon. Makikita po natin. Sino po yung nandito nung Sunday? Tas nandito uli ngayon. Ayan. Diyan po natin malalaman. Kasi baka mamaya,
Sa simula lang po tayo magaling. Baka mamaya, sa simula lang po tayo babalik kay Lord, pero pagdating ng February, tamad na po tayo magsimba. Tamad na tayo mag-church. Baka ang mangyari po niyan, after ng first quarter, paunti-unti, manlamig po tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, actually, this is a test from the Lord. Na ang sabi ni Lord, hindi lang kayo dapat bumalik sa akin. Dapat manatili ang inyong pananampalataya. Paano daw po masusubok yon? Masusubok po yun sa pamagitan ng apoy. Sa Biblia po, pag sinabi pong apoy, ang dami na pong mga pictures tayong makikita dyan or imagery na makikita dyan. Pero mga kapatid, pag sinabing apoy, it symbolizes testing from the Lord. Pag sinabi pong apoy, yan po yung mga pagsubok. So handa po ba kayong subukan ni Lord ngayong taon? Handa po ba kayo sa mga testing na gagawin ni Lord para ma-purify ang ating pananampalataya? So mga kapatid, dapat malinaw sa atin to. Hindi lang po tayo basta babalik kay Lord. Dapat nananatili po tayo sa ating Panginoon. Kasi marami na pong tao talaga ang nagsimula, pero hindi naman po nagpatuloy. Let me give you an example. Pastor, parang may ganun ba? Nakasama mo na si Lord, nag-enjoy ka na kay Lord, tapos hindi ka magpapatuloy. Bigyan ko po kayo na isang example. Napakalapit na tao sa puso ng ating Panginoong Jesus, si Judas. Mga kapatid, si Judas po, bahagi po siya ng 12 alagad ng ating Panginoong Jesus. One of the 12 disciples. For 3 years, nakasama ni Jesus Christ. For 3 years, nakita po ni Judas ang mga miracles na ginawa ni Jesus Christ. For 3 years, nakita po ni Judas yung mga panalangin na ginawa ni Jesus Christ. Ginawa ng mga ministry na ginawa ni Jesus Christ. Pero pansinin niyo po, sa dulo ng kanyang buhay, nanatili po ba siya sa ating Panginoon? Hindi. Siya po ay tumalikod at iniwan ang ating Panginoon. Ang tanong, pwede po ba mangyari sa atin yon? Pwede po ba mangyari sa atin yon? Depende po kung nasaan po ang ating pananampalataya. Ang problema po ng bayan ng Israel, mga kapatid, they returned temporarily but they did not remain faithfully. Temporarily, bumalik sila kay Lord, pero hindi po sila naging tapat sa ating Panginoon. At pwede po mangyari sa atin yan. Minsan tayo pong mga Kristiyano, temporarily lang bumabalik. Lalo na po pag may problema. Sino po dito pag may problema, napapalapit na naman kay Lord? Po? Pag may problema, doon ka lang nagpe-pray. Pag may problema, doon ka lang nag-church. Pag may problema, doon mo lang naaalala si Lord. Temporarily. Kaya nung wala na yung problema, ano po nangyari? Nakalimutan na naman si Lord. Malapit lang kay Lord kapag may hinihingi. Pag may karamdaman, Lord, pagalingin mo na ako. Nung gumaling na, nawala na. Malapit lang kay Lord kapag nangihingi ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Kahit anong trabaho. Pray ka ng pray. Nagka-fasting ka ba? Tama po? Pero nung binigyan ka na ni Lord ng trabaho, asan ka na? Kaagaw na ngayon ng trabaho sa pagsamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, I'm not saying that those things are bad. Hindi ko po sinasabi na masama ang trabaho, masama ang maghanap buhay. Hindi ko po sinasabi na masama na magkaroon tayo ng maayos na kalusugan. Pero minsan, yung mga bagay po na yan, mas priority na po natin kaysa sa relasyon po natin sa ating Panginoon. Kaya ang tanong, mga kapatid, nasaan po ang ating loyalty? Nasaan po ang ating puso? Temporarily lang ba tayong nakakabalik kay Lord? Pero wala po yung faithfulness natin sa Kanya, kaya hindi po tayo nakakapanatili. Ngayon ang tanong, paano po natin gagawin yan? Pastor, paano ba tayo pwedeng manatili kay Lord? 3 bagay po, 3 practical na bagay. Number 1, daily repentance. Mga kapatid, last week, pinag-usapan na po natin yung repentance. Sinabi po natin na para makabalik ka kay Lord, kailangan mag-repent ka. Pero mga kapatid, alam niyo po ba na ang repentance, hindi lang po isang beses ginagawa yan? It's a daily commitment na dapat gawin po natin kay Lord para pagbalik mo sa Kanya, makapanatili ka din sa Kanya. After you return through repentance, every day, we should keep on repenting para po mag-remain tayo sa presensya ng ating Panginoon. Minsan nakala kasi natin, Pastor, nag-repent na ako dyan eh. Napagsisihan ko na yung kasalanan ko na yan, nagawa ko na yan 10 years ago. Mga kapatid, alam niyo po ang repentance, wala po yung bilang na 10 beses ka lang dapat mag-repent. Wala po yung expiration. No, every day. Patuloy po tayong magre-repent sa mga kasalanan na ginagawa natin. Kaya dapat po malinaw sa atin to na bilang mga Kristiyano, Pastor, kailangan pala yun. Kailangan pala araw-araw nagre-repent ako. Alam niyo po kung bakit?
Kasi kung everyday tayo nag-repent, everyday tinuturuan tayo ni Lord na maging humble. Magpakumbaba at ma-recognize na tayo po ay makasalanan sa kanyang harapan. Daily repentance. Pangalawa, consistent obedience. Again, mga kapatid, kagaya po ng repentance, ang obedience po, hindi po yan isang beses lang ginagawa. Hindi po natin pwedeng sabihin na, Pastor, naging obedient naman ako nung January. Baka ngayong February, pwede na akong sumuway. Hindi po pwede, mga kapatid. Ang obedience, it should be consistent. Hindi po natin pwedeng sabihin na, Pastor, kapag January, maaga talaga ako. Pero kapag February, huwag kang magugulat. Darating ako kapag praise and worship na. Sino po yung nagulat dito? First time niya, pagdating niya, nagko-congregational prayer na kanina. Hala, congregational prayer na. Parang ang aga ata nag-worship service ngayon. Hindi natin nalaman ang congregational prayer pala. Ginagawa na po natin sa una. Kinabahan pa po, no? Sino po kinabahan? Hala, congregational prayer na. Nagtatawag na si Jack sa harap. Diba? Baka sa simula lang po tayo maaga, sa mga sunod na linggo, late na naman po tayo. Baka sa simula lang po tayo magaling sa congregational prayer. Baka sa mga susunod na linggo, ilan na naman po kami nagpe-pray dito, mga kapatid. Kaya na nilang mag-pray doon. Ganun po ba? Hindi, mga kapatid. Ang obedience po sa Panginoon, dapat consistent. At pangatlo po, persevering trust. Tiwala po na nagpapatuloy. Every day, tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon. So mga kapatid, ano po yung unang aspeto ng challenge na pinag-uusapan na to? Pinag-uusapan po natin, hindi lang po ang pagkakatawag to return, pero ang tawag sa atin na manatili. Not just return, but we should remain. Pangalawang bagay na makikita po natin sa challenge na yan, not human strength, but God's power. Okay? Pastor, paano ba tayo mananatili kay Lord? Mga kapatid, makakapanatili po tayo kay Lord kung hindi po tayo aasa sa ating lakas. Aasa lang po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po in Zechariah chapter 4, by the way, bago ko po basahin yan, alam niyo po ang aklat po ng Zechariah, after po ng chapter 1, verse 6, yun po yung passage natin, di ba? After po ng chapter 1, verse 6, chapter 1 verse 7 hanggang chapter 6 na po ng Zechariah, nagkaroon po ng 8 visions etong si Zechariah. Alam niyo po, pag may time po kayo mamaya pag-uwi niyo, subukan niyo pong basahin yung Book of Zechariah. Sobrang ganda, at the same time, medyo mahirap po siyang intindihin. Anyway, 14 chapters lang naman po yan. Madali pong basahin. Pag binasa niyo po doon, makikita niyo na napakarami pong pangitain na ibinigay si Lord kay Zechariah. Yung mga pangitain po na yun, mga kapatid, ay konektado po sa present na kalagayan nila at the same time sa future po nating mga mananampalataya. At ito pong Zechariah chapter 4, mga kapatid, isa po ito sa mga pangitain na nakita ni Zechariah. Ngayon, tingnan niyo po basahin po natin kung ano po ba yung pangitain na to na nakita ni Zechariah. 1-6, chapter 4, verse 1-6. Ang sabi po doon ganito, nagbalik ang anghel, nakausap ko at ako'y kanyang ginising na para bang ako'y natutulog. So nagkaroon ng vision si Zechariah. Itinanong niya sa akin, ano ang nakikita mo? Isang ilawang ginto po na may lalagyan ng langis sa itaas at may 7 ilawan. Bawat isa'y may 7 lalagyan. So meron daw po siyang ilawan na gawa sa ginto na mayroong 7 ilaw. May 7 lalagyan ng mitya. Sa magkabila nito ay may puno ng olibo. So parang ganito po yung picture Ito daw po yung vision na nakita ni Zechariah. Meron daw pong lampstand, may ilaw, na may 7 mitya, tapos nasa gitna po siya ng 2 olive tree. Okay, so nasa gitna po ng olive tree yung ilawan po na yon. Tapos tingnan nyo itinanong ko sa anghel, ano po ang kahulugan nito, Panginoon? Sabi niya, Lord, ano po ba yung meaning nito? Verse 6, sinabi sa akin ng anghel ang ipinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamagitan lamang ng aking espiritu. Mga kapatid, para mas magets po natin, ito po you have to listen para magets po ninyo yung vision. During that time,
Dalawa po ang leader na itinayo ni Lord para po pangunahan ang bayan ng Israel. Una po si Zerubbabel, siya po ang kanilang political leader. Pangalawa po si Joshua. Si Joshua ay isa pong high priest. Doon po sa vision na nakita na Zechariah, na meron daw pong dalawang punong olibo, dalawang olive tree, nire-represent po nun si Zerubbabel, siya ka po si Joshua. Nakita po natin, ang nangunguna po sa bayan ng Israel, wala na pong iba, kundi si Zerubbabel, siya si Joshua. Ano po yung pinapatapos sa kanila ni Lord? Ano po yung pinapagawa? Templo. Okay? During that time, pinapatapos po ni Lord yung templo sa kanila. At ang sabi daw po doon, yung ilawan daw po na yon, merong ilaw na hindi namamatay. Alam niyo po kung bakit? Saan po nanggagaling yung langis? Bakit po nakagitna yung ilawan dun sa dalawang olive tree? Alam niyo po kung bakit? Kasi from the olive tree, dun po nanggagaling yung oil para mag-ilaw yung ilawan. So kung titingnan po natin yung vision, parang, sorry po. Okay, kung titingnan po natin yung vision, at first glance, ang conclusion po natin ganito, ibig sabihin pala, kaya pala hindi namamatay yung ilaw dahil kay Zerubbabel, saka kay Joshua. Nakita po ninyo? Kaya pala natapos ng bayan ng Israel yung templo dahil kay Zerubbabel, saka kay Joshua. Nakita po natin? Pero pansinin niyo po, ano po in-explain ng Panginoon? Sabi po doon, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamagitan lamang ng aking espiritu. Ano po ang punto? Ang punto po ni Lord kay Zechariah ganito. Natapos niyo ang templo, it's not because of your power, it's not because of your might, but by the Spirit, says the Lord. Alam niyo kung bakit kayo nagtagumpay? Alam niyo kung bakit kayo nakakapanatili ngayon sa inyong lupain? It's not because you are strong, it's not because you are powerful, kaya lang kayo nananatili ngayon, sabi ni God, because of my Spirit. So kayo na daw po nanggagaling ang lakas sa ating Panginoon. Ano po ang punto na dapat makita natin sa vision ni Zechariah na to? Mga kapatid, lagi po natin tatandaan to. When it comes to our relationship with the Lord, sa pananatili po natin sa Kanya, yes, importante na nag-e-effort po tayo, pero makakapanatili lang po tayo kay Lord kung tayo po ay aasa sa Kanyang kapangyarihan at sa banal na Espiritu. Tingnan niyo po tatlong bagay. Number 1, not just strong willpower, but Spirit's enabling. Alam niyo po, minsan tayo mga tao, we have this tendency na umasa lang po talaga sa lakas natin. Totoo, halimbawa po, sino po dito yung kapag pupunta kayo sa ospital, tapos iba-vaccine kayo, natatakot? Sino po takot dito sa karayom? Ako po talaga medyo lang, pero hindi naman sobrang takot. Meron ba dito takot sa karayom? Minsan po yung mga bata, no? Yung mga bata talaga, alam niyo po, yung mga batang hindi sanay na nababakunahan, nagwawala po yun sa ospital. Tama po? Kasi para po sa kanila, yung karayom na tumutusok, sobrang sakit. Tama po? Pero sino po dito yung matatanda na kayo, tapos mataas na pain tolerance ninyo, hindi na kayo takot sa karayom. Yung sanay na po kayo natutusok. Pero po ba, may ganun na po, no? Pansinin niyo po ano yung difference. Kapag ang isang tao po, mataas na ang pain tolerance, pag pupunta po yan sa ospital, simple na lang, sumisipol pa. Tama po? Anong gagawin mo sa ospital? Meron akong injection ngayon Meron akong vaccine. Minsan nga po, di na tayo nagpe-pray Tama po? Hindi kayo nagpe-pray. Bakit? Kasi kaya ko na yan. Ano lang yan vaccine lang yan Di ba? Ano lang naman ako, tutusukan lang naman ako dito. Hindi ka na nagpe-pray. Bakit? Kasi para sa'yo, simple lang yun. Pero alam niyo po yung mga bata na takot sa karayom, kung talaga yung mga bata po yung nagpe-pray, mula sa bayan hanggang ospital, nagpe-pray po yun. Tama po ba? Hello, Lord, tulungan niyo po ako. Bakit? Ano pong pinagkaiba? Kasi minsan, kapag tayo po masyado ng malakas, hindi na po tayo dependent kanino? Kay Lord. Kaya alam niyo po, anong sabi ng Bible? Sa mga panahon na mahina daw po tayo, doon mas nakikita ang kalakasan ng ating Panginoon. Minsan, pag mataas na yung pain tolerance mo, hindi ka na tumatawag kay Lord. Hindi ka na nagpe-pray, Lord, kaya ko na yung sakit na to. Relax ka lang dyan. Pero alam niyo po yung mga tao po na sobrang dependent kay Lord, kahit anong pinagdadaanan, lagi pong tumatawag kay Lord. Amen po ba?
Kaya dito dapat makita po natin na para manatili po tayo kay Lord, hindi lang po yan basta strong willpower. Kailangan po enabling talaga ng banal na spirito. Hindi po dapat magaling ka lang kasi. Hindi po dapat marami ka lang kasing alam. Halimbawa mga kapatid, ganito po. Sa tingin niyo po ba kaming mga workers ninyo pag nagsisermon kami, gaano po kami katagal gumawa ng sermon? Mabilis lang po ba? Mabilis lang po sa tingin niyo. Pastor, siguro pag gumagawa kayo sermon, mga 1 hour lang, 2 hours, ganun po ba? No, mga kapatid, napakahabang panahon po kaming nananalangin. Bakit? Kasi nga po, unang-una, word ni God to. Pangalawa, hindi naman po talaga kami magaling. Sino po dito pag na-assign na mag-sermon, talagang kabang-kaba tapos talagang pinagpe-pray kay Lord? Kasi, Pastor, hindi ako pang ganyan, hindi ako marunong, pero gusto ko i-try. Pero luluhod po kayo kay Lord. Pansinin niyo po pag alam po ninyo na mahina kayo, doon po tayo nalalapit sa ating Panginoon. Ito po natin. So dapat hindi po tayo maasa sa kakayahan lang natin. Kami po mga workers ninyo, hindi po kami nagsasalita dito sa harapan ninyo dahil magaling lang kami, dahil marami lang kaming alam. Hindi po totoo yun. Mga kapatid, everyday, sinusubukan namin na dumepende po sa ating Panginoon. Ginagawa po namin yung part namin. It's a constant struggle, pero patuloy po kami dumidepende sa ating Panginoon. Hindi po sa kakayahan natin. Hindi lang sa willpower, pero sa enabling po ng banal na spirito. Pangalawa, not just religious effort, but God's preserving grace. Mga kapatid, alam niyo po, madali lang pong maging relihiyoso. Tama po ba? Pero hindi po sa atin kasi hinihingi ni Lord na maging religious lang. Lagi po nating naririnig to, hindi naman daw po talaga religion ang nakakapag-save. Tama po ba? Sino po ang nakakapag-save? Si Jesus. Kaya hindi po talaga hindi po enough. Alam niyo po, madali lang maging religious. Kung ang sukatan lang po ng spiritual growth, kung ang sukatan lang po ng pagiging spiritual, pagiging religious, marami pong tatalo sa atin. Tama po ba? Maraming tatalo po sa atin. Kasi ang dami pong mga tao, dito na lang po sa Pilipinas, mas relihiyoso sa atin. Eto, kakatapos lang po ng ng Nazareno. Tama po? Imagine niyo po yung devotion ng mga kababayan nating Roman Catholic sa kanilang pananampalataya. Nagstay doon ng buong maghapon, maglalakad ng walang tsinelas. Kaya niyo pong gawin yon? Kaya niyo pong gawin yon? Pastor, parang ang hirap naman gawin yon. So kung ang basehan lang po pagiging religious, hindi na po tayo uubra sa ibang mga sekta. Tama po ba? Pero kagandahan na lang po doon, mga kapatid, when it comes to our faith, hindi po religiosity ang basihan. Ano pong basihan? Kapangyarihan ng Diyos na nagpe-preserve po sa atin. It's not our effort. It's not your religiosity. Ang magpapanatili po sa ating Panginoon ang kanyang kagandahang loob. At pangatlo po, not just personal discipline, but continual dependence. Hindi po basta disiplinado ka lang. Well, discipline is good. Part po yan ng buhay Kristiyano natin, lalong-lalo na po yung mga spiritual disciplines. Pero hindi po yan lagi ang basihan. It will help for us to grow. Pero mga kapatid, ang tunay na magpapalago po sa atin, yung pagdepende po natin sa ating Panginoon. So mga kapatid, paano daw po tayo mananatili? By our own effort? No. Sa grace lang po ng ating Panginoon. Not human strength, but God's power. Pangatlo, mga kapatid, ito po ang ating panghuling punto. Paano pa po tayo mananatili? Anong uri ng challenge po ba to? Not sinless perfection, but true holiness. Pastor, pag sinabi po ba natin na nananatili kay Lord, ibig sabihin po ba nun, dapat perfect na tayo? Meron po ba dito perfect, mga kapatid? Sino dito perfect na? Kung perfect na po kayo, baka umangat na po kayo dyan. Okay? Wala po perfect sa atin, tama? Pastor, bakit ganun? Ang sabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Bakit bago na? Ganun pa din. Bakit bago na? Hindi pa rin perfect. Bakit bago na? Nagkakasala pa din. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, pag nanatili tayo kay Lord, hindi naman po kagad perfection yun. Ang inihingi po sa atin ni Lord, tunay na kabanalan. True holiness. Ngayon, punta po tayo sa Zechariah chapter 3. Ito po isa na naman po itong vision ni Zechariah. Kanina, ang nakita po niya sa vision, sino? Si Zerubbabel. Ngayon po, ang nakita po niya sa vision, si Joshua. Ano daw po yung nangyari kay Joshua? Ito po ang nangyari, verse 1.
Sabi po diyan, ipinakita sa akin ni Yahweh ang pinakapunong paring si Josue. Si Joshua po, isa siyang high priest na nakatayo sa harapan ng anghel ni Yahweh. Siya ay paparatangan ni Satanas na nooy nasa kanyang kanan. So imagine niyo po ito Si Joshua nasa courtroom. Okay? Nasa courtroom si Joshua, nakaharap daw po kay Lord. Tapos nandun din si Satan. Si Satan po yung umuusig sa kanya. Okay? Si Satan po yung nagsampa ng kaso. Okay? Tingnan niyo po anong nangyari. Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Satanas, hatulan ka nawa ni Yahweh, Satanas. Hatulan ka nawa ni Yahweh na pumili sa Jerusalem. Ang taong ito ay gaya ng isang patpat na inagaw sa apoy. Patuloy po natin, verse 3. Nakatayo si Josue sa harapan ng anghel at ang suot ay maruming damit. Mga kapatid, ano po yung sinisimbolo ng maruming damit na yon? Kasalanan. So ibig sabihin po, etong si Joshua, nasa courtroom at nandun siya, ano po siya, dahil may kasalanan siya, guilty, not guilty. Guilty. Automatic pinakita po kagad ni Lord sa vision na ang bayan ng Israel ay guilty. Sila ay makasalanan. Nakatayo siya, nakasuot ng maruming damit. Sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulanit niyang kasuotan. Ano po ang punto doon? Ano po yung maduming damit? It symbolizes sin, kasalanan. Makasalanan tayong lahat. Tapos biglang sinabi daw po ng anghel, tanggalin ninyo yung kasalanan. Bumaling siya kay Josue at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayon bibihisan ng magarang kasuotan. Tingnan niyo po Guilty po ba si Joshua? Guilty according to the vision. Guilty po ba ang bayan ng Israel? Guilty. Guilty po ba tayo? Guilty. Lahat po tayo nakasuot ng maduming damit. Pero ano pong ginawa ni Lord? Kahit wala ka pang ginagawa, pinahubad daw po ni Lord yung maduming damit, tinanggal ang kasalanan, at pinalitan ng bagong kasuotan. Ano pong ginawa? Nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayon bibihisan ng magarang kasuotan. Bumaling muli ang anghel sa kanyang mga inutusan at sinabi, suotan ninyo siya ng malinis na turbante. Gayon nga ang ginawa nila at binihisan nila si Josue habang nakamasid ang anghel ni Yahweh. Tanong uli mga kapatid, guilty po ba si Joshua? Guilty. Pero parusahan po ba siya? Hindi siya naparusahan. Ano pong nangyari? Guilty ka, hindi ka naparusahan. Paano nangyari yun? Alam niyo po ang tawag doon? Tawag po doon grace. Kasi dapat talaga, parusahan po si Joshua. Dapat parusahan ng Israel. Dapat parusahan po tayo. Pero ang sabi ni Lord, hindi, papalitan ko yung damit mo. Hindi ka na madumi. Bibigyan kita ng bagong damit. Ako ang magbabayad ng kasalanan mo at ikaw ay maliligtas. Ano pong makikita natin dito mga kapatid? When it comes to holiness, it's not perfection. Pero ito po yung righteousness ng Panginoon na patuloy pong nagahari sa atin. Hindi po sinabi ni Lord na maging perfect kayo. Ito nga po si Joshua Tayo nga po, alam na po natin, sa simula pa lang, guilty na Makasalanan po tayo. Okay? Pero binihisan tayo ni Lord para manatili po tayo sa Kanya. Mga kapatid, remaining does not mean the absence of sin, but the presence of ongoing sanctification. Ano pong punto? Mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, di ba minsan masakit sinasabi sa atin ng mga tao, Christian ka pa naman, bakit mo ginagawa yan? Nagkamali ka lang ng konti, sabi ng iba, tingnan mo, nag-church sa katedral yan. Di ba? It's as if na parang bawal tayo magkasala. Mga kapatid, hindi po tayo talaga dapat nagkakasala intentionally. Pero kapag nag-fail po tayo at nagkamali po kayo, hindi po ibig sabihin na hindi po kayo Kristiyano. Bakit? Kasi hindi naman po perfection ang pinag-uusapan natin dito. It's not the absence of sin. Ano daw po yun? It's the presence of God and the sanctification process na pinagdadaanan po natin. Tayo po ay dinadalisay pa. Tayo po ay pinupurify pa. Tayo po ay sinasanctify pa. Hindi pa po tayo perfect. Pero dapat from time to time, nag-i-improve po tayo. Dapat nakikita na talagang tayo po ay mas napapalapit sa ating Panginoon. Yun po yung tinatawag po nating sanctification. So kung nagkakasalaman po kayo mga kapatid, hindi ko po sinasabing okay lang yun. Okay. Pero normal lang po. Kasi hindi pa po tayo perfect. Hindi ko rin po kayo ni-encourage na magkasala or abusuhin yung pagkakasala. Sabi naman pala ni pastor
Okay lang. Hindi po natin sinasabi na okay lang magkasala. Ang punto po, kapag nagkakamali tayo, bumabagsak tayo, ang tanong, tayo po ba ay nagpapasanctify sa ating Panginoon? Paano po ba natin mararanasan yung sanctification na yan? 3 bagay po. Number 1, repent. Hindi lang basta repent, agad kang mag-repent. Repent quickly. Iba po yung, may mga tao po kasi minsan yung pagre-repent pinagpapaliban. Ano niyo po yun minsan? May mga tao pong ganun, tsaka na lang siguro. Sino po dito yung laging ganun na lang, tsaka na lang? Mamaya ko na lang uhugasan yung pinggan. Di ba, nag-almusal po kayo, di ba? Mamaya ko na lang uhugasan. Mamayang gabi na, sabay-sabay. Pero ba ganon? Yung pinagkainan nyo ng umaga hanggang gabi, isang hugas na lang. Mamaya na lang, kaya tumatagal eh. Di ba? Alam niyo po ano pong problema kapag medyo naghihintay tayo? Totoo naman, pwede nyo naman pong ipagpagabi ang paghuhugas ng pinggan. Tama po? Pwede naman. Ayun nga lang, asahan mo pagpunta mo sa lababo, may langaw na. Tama po? Pwede naman eh. Mas lalaki problema mo. Tama po? Pwede naman na mamayang gabi ka na maghugas ng pinggan, pero yun nga lang, mas madami na. Nakita po natin? Kaya paalala po sa atin ni Lord, sa buhay spiritual, dapat meron pong urgency. Kapag na-recognize mo na may kasalanan ka, huwag mo nang pagpabukas. Ay, bukas na lang ako magsusorry kay Lord. Pag nalaman mo na, ay, dapat pala nagbabasa ako ng Bible. Ay, bukas na lang ako magbabasa. Wala pong urgency, walang sense of urgency. Kaya dito po sa atin ang paalala, if you want to experience the sanctification process ng ating Panginoon, mga kapatid, we should repent quickly. Mabilis. Once na ma-recognize mo, humingi ka kagad ng tawad. Pangalawa, na-discuss na po natin to last week, mamuhi po tayo sa kasalanan. Sobrang lalim na pagkamuhi. Sino po dito yung meron kayong kinamumuhi ang tao? Meron po ba? Huwag natin gamitin yung kinamumuhian, parang sobrang sama po eh. Sino po dito meron kayong kinagagalitang tao? Meron po ba kayo? Wala po kayong kaaway? Lahat po love nyo? Lahat gusto nyo nakikita araw-araw? Yung totoo. Diba? Minsan tayo pong mga tao, meron tayong kinagagalitan. Yung tipong ayaw mo talagang makita, ayaw mong masalubong. Lahat gagawin mo para lang maiwasan. Tama po ba? May mga ganun eh. Yung tipong, basta di ko talaga kayang makita yung mukha ng tao na yan. Kasi pag nakita ko talagang nasisira yung araw ko. Diba? Pansinin niyo po tayo mga tao, pag may kinaiinisan tayo, ayaw talaga nating makita. Yun po ang punto dito. Sana po yung kasalanan ganun din. Yung tipong pagkasalanan ng pinag-usapan, pastor, muhing-muhi ako sa kasalanan na yan eh. Ayoko niyan. Alam niyo, pastor, yung pagsisinungaling, galit na galit ako sa kasinungalingan. Ayoko nakakarinig ng kasinungalingan. Alam niyo po, maganda ganun talaga yung attitude natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag lahat po tayo galit sa kasalanan, namumuhi sa kasalanan, mga kapatid, ang kasalanan po mamamatay kagad. Ano po ba? Pasin niyo po ito Kapag kayo po galit sa kasinungalingan, at may nagkwento po sa inyo, hindi nyo pa alam kung totoo o hindi, ano pong gagawin kagad ninyo? Hindi pa naman ako sure kung totoo yan o hindi. Mga kapatid, lahat po ng story, may dalawang side po yan. Tama? Ano gagawin natin? Sa tenga pa lang natin, papatayin na po natin yan. Diba? Kapag hindi ka namumuhi sa mga ganong mga usapan, sa mga ganong chismisan, minsan di po namamatay sa tenga natin yan, lumalabas pa sa bibig natin. Ito kapatid, nakwento lang naman sa akin. Pero sa atin lang to Totoo ba na? Alam niyo po kapag tayo po namumuhi sa chismis, sa atin palang mamamatay na po ang chismis. Tama po ba? Kapag tayo po namumuhi sa korupsyon, sa atin palang mamamatay po ang korupsyon. Tama po? Kung tayo po namumuhi sa kasinungalingan, sa atin palang mamamatay na po ang kasinungalingan. Pero minsan na nakakalungkot, sabi natin galit tayo sa kasalanan, pero ine-enjoy natin. Tama ba? Ine-enjoy natin. Kapag tayo po, galit tayo sa mga kaguluhan, ayaw natin yan. Namumuhi tayo dyan, aalis ka sa mga magulong bagay, sa mga magulong lugar, hindi ka makikisali. Huwag po natin. So ano pong paalala sa atin? Mga kapatid, kamuhian po natin ang kasalanan. Bakit? Kasi pag namuhi tayo dyan, sa atin pa lang, mamamatay na po ang kasalanan. At pangatlo po, pursue righteousness humbly. Mag-repent ka agad, kamuyan mo kasalanan, at magpakumbaba tayo kay Lord, mas mahalin po natin ang katuwiran. Mas mahalin po natin ang katuwiran. Nakalungkot po sa panahon natin ngayon, minsan, kahit alam na po nating mali, kung magbe-benefit naman tayo, okay lang. Tama po, yun po ang
nakakalungkot. So ano pong paalala sa atin mga kapatid? On a personal note po, bilang pastor po ninyo, mga kapatid, we are not saved by holiness. Hindi po kayo naligtas dahil sa inyo pong kabanalan, but we are saved unto holiness. Magkaiba po yun Hindi ka na-save dahil sa kabanalan, pero niligtas ka ni Lord para maging banal. Nakuha po natin? Ulitin ko po, hindi ka na-save dahil banal ka, pero sinave ka ni Lord para maging banal. Magkaiba po yun. Importante po ang kabanalan, pero hindi po tayo maliligtas dahil sa sarili nating kabanalan, iniligtas tayo ni Lord para maging banal. Review po tayo mga kapatid. A challenge to remain. 3 bagay po ang pinag-usapan natin ngayon. Pastor, ano bang uri ng challenge yan? Okay, number 1, ang challenge po sa atin, hindi lang bumalik kay Lord, ano daw po? Manatili. Mayroon pong mga bumabalik na hindi nananatili. It's not based on our effort, hindi sa human strength, pero saan daw po? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. It's not sinless perfection, but true holiness. Tunay na kabanalan ang inihingi po sa atin ng ating Panginoon. Bago po tayo mag-end, may isang event po sa buhay ni Jesus Christ in John chapter 6. Madalas, nakakalimutan po natin. Actually, dati po, napansin ko na to, pero medyo nadidisregard lang natin. Pero ang ganda po na nangyari dito. Bago ko po basahin yung mga talataan. Ang context po niyan, John chapter 6, pinakain po ni Jesus Christ yung 5,000 tao. Okay? So maraming tao po naka-witness ng power ni Jesus Christ. And because of that, maraming tao na po ang gustong sumunod sa Kanya. Alam po natin yung story, di ba? Sabi nila, Lord, ikaw na yung maging hari namin. Sige, pangunahan mo na kami. Kasi pag hari ka namin, libre pagkain. Di ba? Pakitaan ba naman po kayo ni Jesus Christ na kapangyarihan na kaya niya tayong pakainin sa 5 tinapay sa 2 isda lang. So yung mga tao po, ganun yung takbo nila. Takbo sila kay Jesus Christ. Sabi nila, Lord, ikaw na yung maging hari namin. Tinaboy po sila ni Jesus. Okay? Tapos dyan din po yung event na naglakad si Jesus Christ. Alam natin yung story sa water. Minute niya yung mga disciples niya. Tapos kinabukasan po nun, yung mga tao, hinanap uli siya. Pinuntahan siya. Nakinig po sa preaching niya. Ayun nga lang po mga kapatid, nirebuke sila ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ sa mga tao na to, kailangan naman kayo sumusunod sa akin kasi nakakain kayo Diba? Imagine niyo po mga kapatid, yung mga tao po na yun, considered po na alagad na po ng ating Panginoon. Pero nirebuke po ni Jesus Christ. Sabi niya, alam niyo, ba't kayo sumusunod sa akin? Sabi niya kasi nakakain lang naman kayo. Tapos po, nagbigay po ng mahabang lecture si Jesus Christ. Isang katotohanan pagdating po sa Kristyanismo na hindi po nila matanggap. Tingnan niyo po ano pong nangyari Verse 66, John chapter 6. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Imagine niyo po libo-libong tao daw po ang sumusunod kay Jesus Christ during that day. Maraming tao po ang gustong sumunod kay Jesus Christ. Pero nung nag-preach na po si Jesus Christ ng katotohanan at hindi po nila nagustuhan, hindi nila matanggap, kasi sinabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Sabi ni Jesus Christ, naalala ninyo yung bayan ng Israel nung pinakain sila ni Lord, nung mana, sabi niya, ako yung bread na yon, ako yung mana na yon. Hindi nila maintindihan. Even the 12 disciples, sabi nila, hindi natin maintindihan kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ. Pansinin niyo po hindi daw po naintindihan ng mga tao ano pong ginawa nila. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Mga kapatid, ito pong mga tao na to, yung example ng mga tao na naka-return kay Lord, pero hindi po nag-remain. Ito po yung mga tao na nung simula, na kay Lord naman, pero nung hindi na naiintindihan si Lord, iniwan na po si Lord, tumalikod na kay Lord. Ito po yung mga tao na nung puro blessing ang nare-receive kay Lord, okay pa. Lord, magstay kami sa'yo. Okay pa, Lord, magstay kami sa church. Nung masarap pa yung napapakinggan, Lord, gusto ko yan. Diyan kami sa church, masaya kami. Pero nung kino-confront na po sa sin, ano pong nangyari? Tumalikod na kay Lord. Nung may pinapagawa na si Lord sa kanila, tumalikod na kay Lord. Nung meron ng hamon sa ministry, mga kapatid, maglingkod tayo kay Lord, tumalikod na po sa ating Panginoon. Imagine niyo po ano pong term sa kanila? Mga alagad.
Ibig sabihin po, yung mga tao na to, hindi po nung araw lang na yun nakakilala kay Jesus Christ. Nung araw na yun talaga, sila po'y considered na alagad ng ating Panginoon. Pero ito pong ginawa nila, sila'y tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Naka-return, pero hindi nag-remain. Tapos pansinin niyo po, ito pong malupit dyan. Nung iniwan siya ng mga tao, tinignan po ni Jesus Christ yung 12 disciples niya. Siyempre yung 12 disciples, ano yan eh? Kumbaga, kung ako po si Jesus Christ during that time, okay lang naiwanan ako ng lahat. Pero sigurado ko yung 12 na to, hindi ako iiwanan. Tama po ba? Kasi mga alaga ko yan eh. Tumingin daw po si Jesus Christ sa 12. Tinanong ni Jesus ang 12. Tingnan niyo po yung tanong ha. Medyo nananakot po si Lord dito eh. Kayo, tingnan niyo po ha, may challenge. Gusto rin ba ninyo akong umalis? Sakit po, no? Kung ako po ilalagay ko sarili ko sa 12 disciples, kung nandun po ako, matatakot ako kay Lord eh. Kasi parang galit si Lord. Iniwanan na siya ng mga ibang tao. Sabi niya, o kayo, di rin ba kayo aalis? O kayo, tatalikod din ba kayo sa akin? Tingnan niyo po ano po sagot ni Peter Tingnan niyo po, evaluate po natin yung sagot ni Peter. Sagot po ni Pedro ganito. Sumagot si Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kung kayo po si Pedro, tapos iyon po yung lumabas sa bibig ninyo, ano po yung mararamdaman ninyo? O kung lagay natin kayo po si Jesus Christ, ang sinabi ni Peter, Lord, saan pa ba kami pupunta? Ano po mararamdaman ninyo? Alam niyo po yung sagot ni Peter at first, parang, Peter, napilitan ka lang ba? Alam niyo po yung sagot na yun, parang wala lang siyang choice eh. Diba? Parang sagot ni Peter, Lord, no choice kami. Diba? Parang ganun po, Lord, saan pa ba kami pupunta? Parang hindi ganun ka-confident si Peter dito. Parang hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya. Na parang, Lord, kasi yung totoo, desperate na kami. Iniwan na namin yung aming buhay, iniwan na namin yung family namin, sumunod na kami sa'yo, tapos ngayon pa ba kami tatalikod? Ang laki na ng investment namin, Lord. Okay, ang laki na nung binigay ko sa church na yan, naalis pa ba ako? Ako po natin, parang si Peter sabi niya, Lord, saan pa po ba kami pupunta? Parang desperate, no? Parang desperate. Pero totoo po, kung titignan natin yung explanation ni Peter dyan, makikita po ninyo kung bakit yun po ang sinabi niya. Napakaganda po nung confidence ni Peter. Tingnan niyo po sabi ni Peter, Lord, saan pa ba kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Grabe po yung confidence, no? Parang it's as if Peter is telling Jesus Christ na, Lord, wala naman kaming ibang pupuntahan, kayo lang. At sana po ganun din yung attitude natin kay Lord. Yung tipong pag tinanong tayo ni Lord, Nak, saan ka pupunta? Lord, saan ba ako pupunta? Sa ilang naman ako papunta. Wala naman sa option ko yung lumayo sa'yo. Wala naman sa option ko yung manlamig. Wala naman sa option ko yung talikuran ka. Lord, saan ba ako pupunta? Lord, sa'yo lang ako pupunta. Sana ganun po yung confidence natin. Kasi malinaw sa atin na si Jesus Christ talaga, siya talaga yung kayamanan natin. Kasi malinaw sa atin na si Jesus Christ, siya po talaga yung pinagmumula ng buhay. Kaya pag tinanong tayo ni Lord, Nak, saan ka pupunta? Lord, wala ako ibang pupuntahan. Sa inyo lang po ako pupunta. At sa inyo lang po ako mananatili. Kaya pansinin niyo po ano pong paalala ni Jesus Christ. Bago po pala yung John 15, after nung event na yan, sinabi po ni Jesus Christ, yung 11 sa inyo banal, pero yung isa sa inyo makasalanan. Diyan pa lang, sinabi na po ni Jesus Christ na sa inyong 12, meron pa rin isang tatalikod sa akin. Merong isang magtataksil sa akin. Pero pansinin niyo po, John 15, ano sabi ni Jesus Christ? Remain in me, manatili kayo sa akin, at mananatili din ako sa inyo. Naalala niyo po yung Zechariah chapter 1, verse 3? Anong sabi ni God sa bayan ng Israel? Return to me, and I will return to you. John chapter 15, sabi ni Jesus Christ, remain in me, and I will remain in you. Manatili kayo sa akin, at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Mga kapatid, nakabalik na po tayo kay Lord. Ang next na challenge, manatili po tayo sa Kanya. Amen po ba? Manatili po tayo sa ating Panginoon. Pray po tayo, Lord, salamat po. Salamat po aming Ama sa kaligtasan. Salamat po aming Ama sa patuloy na pagtawag po sa amin upang bumalik sa inyo. At salamat din po aming Ama
sa kalakasan, sa habag, sa kagandahang loob na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay manatili sa inyo. I-preserve niyo po ang inyo pong iglesia. Hayaan niyo po na manatili po kami sa inyo araw-araw ng may kabanalan at nagbibigay po ng kapurihan sa inyo. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning po sa ating lahat.